Ang kaso na to, ang Sabongeros, the corporate killings, ay mas malala pa, mas karumal-dumal sa Ampatuan Massacre case ng 2009. Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw po ng Sabado sa inyong lahat at happy weekend sa lahat po ng mga tropa peeps natin dito na manonood, magre-replay. Sana po ay ma-share ninyo itong aking video at kung di pa po kayo nakasubscribe, makapag-subscribe po kayo dito sa aking munting channel. At ang atin pong pag-uusapan dito ay walang iba patungkol po sa kaso ng mga nawawalang sabungero. At alam nyo po, napanood ko po yung interview ng isa sa legal counsel ni Atong Ang. Medyo para sa akin ay sablay. Dahil nga po parang nabanggit niya kasi na sa isang interview din na parang 2 o 3 linggo pa lang niyang nakikilala si Atong Ang. 2 o 3 linggo Ngayon, sa loob ng 2 o 3 linggo na pagkakakilala niya kay Atong Ang, sinasabi nga po niya na inosente ang kanyang kliyente. Walang problema doon dahil talaga namang inosente pa si Atong Ang. Hindi pa napapatunayan na siya ang may kasalanan dito sa mga sabungero. Pero, di ba sana bago siya nagsalita ay pinanood niya muna yung tinatawag na Senate hearing. Kasi doon po merong mga sinabi si Atong Ang na kontra sa kanyang mga sinasabi. So, ito pong si Attorney Gabriel Villarreal ay na-interview at sinabi nga niya na 2 o 3 linggo pa lang niya nakikilala si Atong Ang at check ko kumbaga confident na wala daw po talagang kasalanan ang kanyang kliyente. Attorney, you only met him 2 weeks ago. What made you 2 or believe 3 weeks ago. 2 to 3 weeks ago? What made you believe in his innocence? Well, he in front of his family told me the whole story. I asked them to tell me the story from the beginning, from the time that he was engaged in this industry, from the time of his childhood. Actually, when we were having dinner, I had the chance to inquire into his childhood and how he grew up, and based on that, what I thought. Deep heartfelt conversation with him and his family. I thought I was convinced then, and as I am convinced now, that he is innocent of these charges that are being bandied about because against him. They asked me if I'd be willing to render my services in his defense. And I said more than that. I said I believe in his innocence. And up to this time that I sit here, I will assert that Mr. Atong Ang is innocent of the charges being innuendoed and bandied about against him and his family. I find this to be a very cruel and unjust persecution of Mr. Ang and of his family. It's a very nice family. I thought, yes, I'd take an exception, and as I said, tonight I assert, and as I always believed when I met him and his family, Mr. Ang Pinky is innocent of the charges that they're banding about against him. So yan po yung pahayag ni Attorney Villarreal at siya nga daw po ay naniniwalang inosente ang kanyang kliyente. Kaya lang, yun nga po, sabi ko nga parang kulang yung 2 o 3 linggo na pagkakakilala niya kay Atong Ang dahil po sana nanood siya nung Senate hearing bago niya sabihin ang mga bagay na ito. Ito, pakinggan po ninyo. Sa ngayon, wala akong nakikitang ebidensyang naipipresenta ni Julie Patidungan. Ano po? Sa totoo lang, ang pinakahuling alam namin na nangyari dyan ay yung 2 kapatid ni Julie Patidungan na nasa labas ng bansa. Ang pagkakaintindi namin ay nagtatago. Gawa ng yung isa ay yun yung nakuna ng litrato na nagwi-withdraw dun sa ATM. Nung isa sa mga sabungero. Oo, tama. Sabungero. Yung isa naman po ay may conviction sa robbery.
dati na ho kasi yung may sindikato yung magkakapatid na Patidong at saka iba pa na mga robbery ng bangko at hold up ng taxi. Opo. Nahuli ho yung dalawa, na umiska po, nahuli, binalik dito. Pero hanggang ngayon, wala rin kaming nakikita statement pa dun sa dalawa. Opo. Pinaliliwanag ni Patidongan na kasi nakapagtataka bakit kapatid niya mismo, yung mga nahuli abroad, na nag-iiska po, at kapatid pa niya yung nagwi-withdraw dun sa ATM. Ipinaliliwanag niya na naman, na inunguso na naman niya, na yung mga amo daw niya ang nagpalayas dun sa dalawa, nagpaiska pa dun sa dalawa. Isang bagay na parang napakahirap po paniwalaan. Okay. So ang ano dito, ang issue ninyo yung kredibilidad ni Patidongan, kumbaga hindi dapat pinaniniwalaan ng mga taga DOJ yung kredibilidad ni Patidongan, attorney. Hindi lang po yun. Dapat po mahanapan nila ng ebidensya si Patidongan. Hindi yung salita lang. Hindi po yung salita lamang. Dahil kung salita lang naman, di kahit sino hong marites pwede magsalita. Tama naman, ano? O di ba kino-question nitong si Attorney Villarreal itong pagkatao o ang kumbaga mga kaso na naibigay dito o natanggap nitong Patidongan Brothers. Ito daw pong si alias Totoy wag lang daw tignan yung kanyang integridad, tignan na lang din daw na sana ay yun daw kanyang mga sinasabi ay meron pong mga ebidensya. Nakasama, hindi yung puro bunganga lang daw. Pero tayo naniniwala na si alias Totoy ay meron pong hawak na alas, at nabanggit nga ni alias Totoy meron siyang USB na kung saan ay naglalaman ng mga ebidensya niya laban kay Atong Ang. Sinabi din ng abogado ni alias Totoy na meron po silang mga object evidence. Ngayon, kung integridad at kredibilidad ang kino-question nitong si Attorney Villarreal laban dito kay Dondon Patidongan, dapat tinanong niya ang kanyang kliyente, bakit pinagtanggol ni Atong Ang si alias Totoy, si Dondon Patidongan doon sa Senate hearing ni Bato de la Rosa, na nilinis niya ang pangalan. Harap-harapan sa harapan ni Bato de la Rosa, nilinis ni Atong ang pangalan ni Dondon Patidongan, at ang sinasabi nga ni Atong Ang tinataniman to ng mga kaso at kinakalaban ng ilang mga personalidad itong si Dondon dahil nga po ito ay kanyang tauhan. So ibig sabihin under oath si Atong Ang sa Senate hearing, ibig sabihin nagsinungaling siya doon. Ikan po natin yung Senate hearing para po makita ninyo, mapanood ninyo kung paano po pinagtatanggol ni Atong Ang si Dondon Patidongan. Thank you, sir. Thank you. Tuloy ko po ito. Makita niyo yung conspiracy rito. Natapos ko na itong isa, yung tukol sa game fixing para naintindihan nyo na kasi lagi natin napapag-usapan yan. Number 14 na tayo. Si Dondon Patigonan or Julie Patigonan, tagal ko na rin tao, pero sinasabi ko nga sa inyo na sa construction niya, sa buong sila nag-aasikaso. Pinakakatiwala ako siya sa mga construction namin talaga. Kasi sa pera maayos yan. Okay. Tignan nyo yung ito. 2019, kinasuhan siya ng murder. Frustrated murder. Sa Tanay. Tanay din. Na-dismiss. 2019 to as early as 2019 tinatrabaho na kami. Okay. 2019, nabuo ko lang ang istorya hanggang matapos itong araw na to hanggang huli. 2019 kinasuhan siya. Dali. 2019 kinasuhan siya. Kinasuhan siya. 2019, wala pang wala pang isabong noon. May mga sabong na ho kami nun. Pero wala pang isabong, yung Wala, ang pakos, isang taon lang po mahigit. Pero itong kami magkakalaban sa sabong. Matagal na ho to. Ilang taon na kami ilang taon na kami nag-iisabong. Dahil kapareho nga sabi ni Ma'am Andrea, ni Chairman Andrea,
with or without regulation of PAGCOR, hindi kikita ang pag hindi ni-regulate yan, hindi kikita kasi existing na. Ngayon, ako, para maka-operate ako, yan yung sinasabi ko nga, na nagpagawa ako ng ordinansa sa local government. Ang ordinansa is talagang yan ang batas na talagang sinabing batas para sa sabong, pero within the territory lang. Ganun ang ginawa ko dyan. Balik po tayo kay Dondon. Ito na. Patuloy mo ka. Sige, sige. Noong 14, inano siya ng murder. Tingnan niyo to kung anong ginagawa kay Dondon. Na-dismiss to dahil talaga naman wala siya ron eh. Yan yung number 14. Ito, tingnan niyo kasunod. Ito, 2019. 2020 na naman, tingnan niyo next picture. May bank robbery sa Metrobank. Metrobank Manila. Nakita niyo picture ni Dondon, no? Kinuha sa Facebook niya na may hawak siyang baril. Ginawa siyang leader ng gang. Number 15 niya, tingnan nyo. Okay. Nung nakita namin sa TV, nakita si Jario, nagsumbong sa akin si Dondon. Sabi sa akin, Amo, ano nangyari? Ba't nasama ako dyan? Ang ginawa namin, sabi ko, nasaan ka nung araw na yun? Napakaswerte naman po. Sige, naandun siya sa... Ang ginawa ko, sinig ko muna, naandun siya, nagkataon naman na naandun siya sa sinaluan, nagpapakain ng mga maraming tao. Doon sa mismong Jollibee. Ngayon, pumunta ako kay tinawag ko kay pare RJ Mia kung pwedeng i-connect kami kasi wanted na siya, nagiging andyan ang picture eh. Kung pwede kami daling kay General Elezar. Gito, para mabilis tayo ha, kasi malaki Sure, masyadong oras na kinuha mo. Ganito lang, gusto ko lang malaman sa'yo, yung kay Dondon, you are trying to portray Dondon na parang nagiging biktima ng conspiracy. Hindi, Diba? kasama po to. Andito, malapit na to. Kasi meron kasing pulis na nag-offer sa amin na nadukutin to. Sasabihin ko sa inyo kung sino. Sige, tuloy mo nga. Bilis-bilis. Yoro, kailangan maintindihan natin ito konting-konti para malinaw. Para natin makikita po ang conspiracy po na ako eh. Ito. Nakita niyo si Dondon, nung lumabas yung resulta, nung inano ni ang ginawa ni General Elazar, pinakuha niya ang video sa pinatawag niya yung manager, pati mga empleyado, napatunayan na si Dondon naandun nga nung same time. So, madali salita, na-dismiss uli. O, ito na naman. Ito yung mabigat na power na hindi mo na maintindihan kung sino sumakay dito. Habang nagkakaproblema tayo dito na nag-uusap, February 28, doon na naman sa Morong Salipan na naman, meron na namang nag-file na naman ng frustrated murder na naman. Kaya doon. Na-issuean siya ng warrant na naman. Tapos, ano na lang to, tanay na naman to. Sinasabi na naman na tapos nung mag-bail siya, nakita ng mga tao, group na naman. Anong group? Hindi, ang ginamit na pangalan, yung nakaraang nagdemanda sa kanya. Yung grupo na yun. Pero bakit nandun na naman sila inunog? Inunog. Andyan ka, magkaka mo na. Tumsik. Sige. Pwede ko tapusin ko na lahat. Tapusin ka. Salamat po. So, sa madali salita, nakapagpiansa po si Dondon. At least makikita nyo lang, ang nangyari po doon, wala man lang preliminary investigation or PI, wala man lang subpina, nagkaroon siya ng warrant bigla. Napakaswerte naman, at least ang uhuli sa kanya, nasabi ko, takbo kagad kami, nag-bail kami. Hindi ko alam kung plano, dukutin ba siya o ano. Okay. Diba? Kitang-kita natin dyan kung gaano pinagtatanggol ni Atong ang etong si Dondon Patidongan at nililinis niya ang pangalan nito sa harapan mismo ni Senator Bato de la Rosa. Talagang pinupunto ni Atong ang na matinong tao, mabait at wala pong ginagawang kaso etong si Dondon Patidongan. Tapos ngayon yung abogado niya, yan ang sinasabi. Diba? Yan na nga yung sinasabing contradicting
ang pahayag ngayon ni Atong Ang at ng kanyang legal counsels laban dito kay Dondon. At kumbaga parang nakalimutan yata ni Atong Ang na pinagtanggol pinagtanggol niya sa Senado etong si Dondon Patidongan. Ibig sabihin kasi totoo po lahat ng sinasabi ni Atong Ang doon sa Senate hearing dahil under oath po siya doon. Nanumpa siya na ang lahat ng kanyang sasabihin ay katotohanan at pawang katotohanan lamang. Diba? So paano ngayon niya? Paano ko kontrahin ni Atong ang kanyang sarili? Diba? At habang po tumatagal, hindi lang naman ito yung unang pagkakataon na mayroon pong mga kumbaga kaso na napakatindi dito po sa ating bansa. Diba? Hindi lang ito yung una. Ngayon po, meron po kasing nangyari noong 2009 yung patungkol sa Maguindanao, 'di ba, na kung saan ay ang may bahay ni Sir Toto Mangudadato ay 'di ba parang tinambangan at binalak nga po na ito ay itago sa publiko. Diba? At gumamit ng mga backhoe, ng mga heavy equipment para po maitago yung ginawa nila doon sa mga tao. Ngayon, ito po yung sabi ng abogado ni alias Totoy. Ang kaso na to, ang Sabongeros, the corporate killings, ay mas malala pa, mas karumal-dumal sa Ampatuan Massacre case ng 2009. Ibig sabihin, kasi doon sa Ampatuan parang nasa 50 po yung doon na gurgur. Pero dito po kasi sa usapin ng mga missing Sabongero, nasa 108 daw po. 34 lang yung naging kumbaga na recorded o kumbaga merong mga naghahanap at merong humihingi ng hustisya na mga nawawalang Sabongero. Diba? Pero 108 daw po yan, sabi ni alias Totoy. More than 100 daw po. Kaya nga diba, nakita natin na totoo naman yung sinabi ni alias Totoy na meron pong mga kalansay na nakuha nga doon sa ilalim ng Taal Lake. So ibig sabihin, hindi lang po talaga puro bunganga si alias Totoy, meron po talaga siyang hawak na mga ebidensya. Yung kanyang sinabi, totoo, meron po talagang inilagay doon sa Taal Lake. At ngayon, diba, ibig sabihin po, yung hawak na mga ebidensya ng Patidongan Brothers, kasi parang sila na nga yung mga magiging state witness dito, star witness, ibig sabihin, nakita na ng abogado yung veracity ng mga ebidensya at yung napakatindi na kumbaga krimen na pinagawa dito po sa mga kontraktor. Kumbaga kung ang ating nga parang susumahin, parang sa aking opinion, kung ganun nga talaga na 108 po yung nandoon sa ilalim ng Taal Lake o yung meron pang ibang mga kumbaga nadala sa iba't ibang lugar, meron din daw sa San Jose del Monte, meron din daw sa Bulacan, di ba? Meron sa Cavite. Ibig sabihin po talaga nito ay talagang mas matindi pa po ito doon sa Ampatuan. Attorney, sorry, kayo rin po ay legal counsel, not just for Sir Julie Patidongan but also for his brother po. Gusto po namin malaman, with all of the combined evidence and statements that they have, ano po masasabi yung bigat na meron po sila sa statements sila? How credible are your clients dito po sa kaso ng nawawalang Sabongero? As to the credibility of our clients, we maintain their integrity, malinis ang record nila, at naniniwala ako sa declaration nila na kanilang mga personal knowledge at backed up by real and object evidence. Ayun, 'di ba? Syempre kaya Attorney Gabriel Villarreal, confident din siya na itong kanyang kliyente na si Atong Ang ay inosente. Pero mas confident itong si attorney na ito, hindi ko lang alam kung ano pangalan ni attorney, abogado ni Dondon Patidongan.
siya po ay mas confident dahil nga meron po silang hawak na mga object evidence. At yun pong mga pahayag ni alias Totoy ay talagang totoo di ba, na kahit nga si Secretary Boying Remulla ay naniwala at kumbaga convincing na credible witness itong si alias Totoy dahil nga po sa tindi ng kanyang mga pahayag at mga pinatotohanan at mga ebidensya. Tingin ko nakita na rin yan ng ating DOJ Secretary, kaya po malaki ang tiwala niya kay Dondon Patidongan. Eto na mga si Atong Ang na rin mismo ang nagsabi na 'di ba nilinis nga ni Atong Ang sa Senate hearing ang pangalan ni Dondon. So tama yung sinabi ni attorney ni Dondon na ang kanyang kliyente malinis ang kanilang mga papeles, malinis ang kanilang mga pagkatao dahil kahit mismong si Atong Ang sinabi yan sa Senate hearing. Before po nangyari yung nakapunta si Sir Julie sa Napolcom is nakasuha na po siya initially ng kapo ni Sir Ang sa Mandaluyong for a separate case. Kumusta po ngayon, Sir, ang response, yung action po ng legal team dun sa sinampang kaso? We have already filed our counter affidavit and rejoinder affidavit, and it is our position that they are innocent of the charges leveled against our clients, Patidongan and Bantiles. And we hope that eventually the Department of Justice, the panel of the prosecutors in the Mandaluyong, will dismiss all the cases charged against our clients. Sir, siguro po, since nagsalita na rin naman yung legal camp ni Mr. Atong Ang, siguro message nyo na lang din sa kanila since ang tinuturo na po na mastermind ay ang kliyente nyo na si Mr. Patidongan, sir. Malabong mangyari na mastermind ang kliyente ko. Malabong mangyari na mastermind ang kliyente. Alam ng publiko kung sino mastermind dito. So, do you affirm to the statements po na kumakalat, sir, na ang mastermind ay si Mr. Charlie Atong Ang, sir? Yes. So, tama rin yun yung sinabi ng abogado ni alias Totoy. Talagang ang publiko po, ang netizens at ang actually pati nga yung mga naiwanan ng mga biktima po ng dito sa mga sabungero case ay alam nila kung sino talaga ang mastermind. Kahit noong mga unang araw pa lang na nawala ang kanilang mga kaanak, alam na nila na ang mastermind talaga dito daw ay si Atong Ang. Pero takot sila, wala silang ebidensya at wala pong makapagpatunay na si Atong Ang pinaka kumbaga mastermind dito. Ngayon lang po merong kumbaga nagkaroon ng kaliwanagan sa panig po ng mga naulila dahil nga po kay alias Totoy. So ang pinaka kanilang gagawin, nakita natin na-obserba natin, is to discredit etong si Dondon Patidongan. Ilang beses nabanggit ng legal counsels ni kahit dun sa press con ni Atong Ang, nabanggit yung pagkakaroon ng kaso ni alias Totoy na doon po mismo sa Senate hearing ay pinagtanggol mismo ni Atong Ang. So eto nga pong kumbaga kredibilidad ni ni alias Totoy ay kumbaga parang Atong Ang versus Atong Ang. Nilinis ni alias Totoy ang pangalan sa Senate hearing, ngayon ay sinasabi naman ni Atong Ang na etong si alias Totoy ang mastermind sa mga nangyari sa mga sabungero. So which is which? Pero ang netizens nga po ito, sabi nga ni attorney, kumbaga alam na po ng publiko kung sino ang mastermind at kumbaga matalino po ang mga netizen, matalino na po ang mga nasa SOCMED ngayon, hindi na po basta-basta madadala ng mga teorya o mga kumbagay paninira at hindi na rin po madadala ng mga false accusations. 'Di ba? So sana talaga ay meron pang natitirang kumbagay pag-asa na manalo o hindi maparusahan itong si Atong Ang. Dahil sa punto ng mga pananalita ni
alias Totoy at ng kanyang abogado ay pinpointed talaga dito si Atong Ang, at nabanggit pa nga po na mas matindi pa ito sa Ampatuan doon po sa nangyari sa Maguindanao, di ba? So yan ang aabangan pa natin ng mga update patungkol dito, at maraming salamat po sa inyong pagsama dito sa aking vlog na ito ha. Sana po ma-share nyo itong ating video, makapag-subscribe kayo, at ma-comment po ninyo kung ano ang inyong opinion dito po sa aking vlog na ito at thank you sa mga nagko-comment diyan. Tignan nga natin para kasi meron po ilang mga nakita ko mga nagko-comment, mga masisipag mag-comment dito sa ating vlog. Si Ate Flor Igna, Gorgeous Mi Annabel, ayan, si Virgie Mazo. Okay, marami ditong mga nagko-comment Meron pa nga yung mga taga ano pangalan nito? Mga taga ibang bansa. Ayan, si Chona Corpus, si Ay Morena, ayan. Di ba? Ay, si Ate Virgie Badjola ng Amerika din yata to. Ayan, shoutout po. Ate Lenny 463, Biminda Cabanes, ayan, Junjun Castro. Ay, si Kuya Jun Castro 'yon. Shoutout po. RGA Etarksa. Ayan, Bessie Manawi, hello po. Ayan, hello po sa inyo. Brad Pitt. Ayan, shoutout po. Diba? Linda Gualam. Ayan, hello po. Benny Tak, King Philip. Ate Maria Pepalisok. Ayan, hello po. Okay, shout out Zaridel Carrasco, Maria Maines Nestor Tubo, ayan, hello po. Angela Martos, ayan, hello po. Ayan, si Ate Flor Igna, napakasipag mag-comment niya. Saka si Ate Lenny 463, si Ate Virgie Badjola, si ano rin, eto si Linda Gualam, ayan, hello po. Si Bienvenido Larios, ayan, hello po. Linda Aguala Morena Campanero, ayan, napakarami nila mga comment. Leoncia Rodriguez, hello po. Nestor Atienza, Amado Matias, ayan, hello po. Thank you po. Salamat po sa inyong lahat. Thank you po sa inyong pagsama sa aking vlog. Please like and share. Thank you po. Subscribe. Thank you.